nag-Blue Ribbon hearing di umano'y si Erwin Tulfo, ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng grupo ni Win Gatchalian. Well, sinabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano na illegal at hindi sila legitimate. Pero ngayon, panoorin natin yung speech ni Raffy Tulfo. Oo. Meron siyang pinariringgan, binira niya si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Marcolita na parang nag-live selling. Wow! Live selling talaga yung Blue Ribbon Committee nila Senator Alan Peter Cayetano. Tapos tinawag niyang kargador ang 18 ex-Marines. Tapos pinunapan niya kung bakit tinawag ng bayani ng isang senador ang 18 ex-Marines. Naku, itong si Raffy Tulfo hindi pa rin nadadala. Si Erwin nga, humingi na ng tawad, pero si Raffy Tulfo, bira ng bira. O, ito kabibighan, makinig tayo kay Raffy Tulfo. Ewan ko pero pakinggan lang natin kabibighan kung ano kayo sasabihin. Alam niyo naman, gagamitin talaga ang media para magpapasalita talaga yan. Ay, ito na. Ito na kabibighan, makinig tayo kay Raffy Tulfo. Raffy Aldol, mula mo na. Salamat siya. We now, I believe Senator Raffy has a statement. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi man po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilin lang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. At dito papasok ang Pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita. Pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yun? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi sir, hindi ko ano sir, kung pang ano nila yun sir eh. Basta nagdala lang ako ng pera sir, tapos doon sa 33... Maleta din ba dinala mo?
Isang sobre, sir, tapos dun, sir, sa 33 Clemente, Baka naman sulat lang pinadala hindi, sa'yo, sir, sobre pera, lang. sir, kita ko mismo, sir. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Clave, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16e noong 2024. Pumutok yung flood control po 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Na Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman sa hearing. Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamaan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati. Video 4, money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati sa Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandiyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. At ang pagbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi niyong Boyeng Rimulya, ang isang litrato ay delivery na nangyari nung panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila nung Webes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng baleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media. Bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo
ng tahanan at buong puso niyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanang pagpapahayag ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yun. This institution, time and time again, owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ano po? Ito magreklamo na wala ka sa front page. Limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Yun bang bagong kaganapan? Yung po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. But nevertheless, it was reported upon. I-google nyo po yun. And my fifth point, we have to look into the allegations na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 million. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Ngayon pa lang, narinig mo na sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan or papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Ano ba naman Huwag yan? po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Eh, ikaw nga, binasa Huwag mo po tayo scripture. basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Oh, live set. Tingnan niyo po kung sino ang nagbebenta. Kasi kung mahistory yan ng pagbubudol at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind, Kung tatakbo si colleagues in Rafi the Tulfo Senate, ulit, no? Hindi ko na ibuboto. please be very careful in calling out some Mahilig sa people grandstanding. as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. Oh, ang As simple baba as ng that. comprehension. Mr. Chair. Hala. Maraming salamat, Senator Rafi. So yun, kabibig, ang speech ni Rafi Tulfo. Na-shock lang ako sa kanyang statement. Parang napaka-shallow. Ewan ko kung pinaghandaan ba niya or pinabasa ba niya sa writer niya, sa scriptwriter niya, na sir, you have to be very prepared in reading the script kasi baka hindi mo mabasa or magkamali ka ma-pronounce or hindi mo maisapuso. Pero hindi ko naramdaman yung puro na lang puro na lang sigaw, puro na lang pananakot, puro na lang galit. Parang it's not for the Filipino people, it's for them, para sa sarili nila para for grandstanding nga. Para sabihin talaga na they're working for the Filipino people. But in fact, hindi namin naramdaman yung pagka-senador mo, Rafi Tulfo.